Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, muling nagpakita si Jesus sa mga alagad ng tabi ng lawa ng Tiberias. Ganito ang pangyayari. Magkakasama sina Simon, Pedro, Tomas na itinaguri ang Kambal, na Nathaniel na taga Cana, Galilea, ang mga anak ni Zebedeo, at dalawang pang alagad. Sinabi sa kanila ni Simon, Pedro, mangingisda ako, sasama kami. Wika nila. Umalis sila at lumulan sa bangka. Subalit walang nahuling ng gabing yaon. Bubukang liwayway na, lumayo si Jesus sa pangpang, subalit hindi siya nakikilala ng mga alagad. Sinabi niya, mga anak, meron ba kayong huli? Wala po, ang tugon nila. Ihulog niyo ang lambat sa gawing kanan ng bangka at nakahuhuli kayo, sabi ni Jesus. Inihulog nila ang lambat at hindi nila ito mahila sa dami ng huli. Sinabi kay Pedro sa alagad na minamahal ni Jesus ang Panginoon yun. Nang marinig ito ni Simon Pedro, siya nagsuot ng damit sapagkat hubad siya. Tumalon sa tubig at kasama niya ang alagad sumapit sa pangpang. Sakay ng munting bangka, hila-hila ang lambat, puno ng isda. Hindi nila gaano kalayuan sa pangpang ang mga 90 metron laman. Pag-ahon nila sa pangpang, nakita nila roon ng mga baga na may isdang nakaihaw at ilang tinapay. Magdala kayo rito ng ilang isdang nahuli niyo, sabi ni Jesus. Kaya't sumampa sa bangka si Simon, Pedro at hinilang pangpang ng lambat na puno ng malaking isda. 153 lahat, napunit ang lambat kahit gaano karami ang isda. Halika kayo, mag-almusal tayo, sabi ni Jesus. Isa sa mga alagad ay walang nangahas mang tanong sa kanya kung sino sapagkat alam nila na siya ang Panginoon. Lumapit si Jesus, kinuha ang tinapay, ibinigay sa kanila. Gayon din ang isda, ito ay ikatlong pagpapakita ni Jesus ng mga alagad sa pagkatapos na siya muling nabuhay. Pagkakain nila, tinanong ni Jesus si Simon Pedro, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako na higit kaysa sa mga ito? Opo, Panginoon. Nalaman ninyo, iniibig ko kayo, tugon niya. Sinabi sa kanya ni Jesus, pakainin mo ang aking mga batang tupa. Muli siyang tinanong ni Jesus, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Sumagot si Pedro, Opo, Panginoon. Nalalaman niyong iniibig ko kayo. Ani ni Jesus, pangalagaan mo ang aking mga tupa. Pangatlong ulit na tinanong siya ni Jesus, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Nalungkot si Pedro. Sapagkat nakaitlatlo siyang tanong, iniibig mo ba ako? Sumagot siya, Panginoon, nalalaman po ninyo ang lahat ng bagay na nalaman ninyo. Iniibig ko kayo. Sinasabi sa kanya ni Jesus, pakainin mo ang aking mga tupa, tandaan mo, nung kabataan mo pa, ikaw ang aking nabibigay sa aking sarili. Lumalakad ka kung saan mo ibig, ngunit pagtanda mo, iunat mo ang iyong mga kamay at iba pang mabibigay sa iyo. Dadalhin ko kung saan hindi mo ibig. Sinabi niya ito upang ipakilala kung paano mamatay si Pedro at sa gayon maramdaman niya ang Diyos. Pagkatapos, sinabi sa kanya ni Jesus, sumunod ka sa akin, ang mabuting balita ng Panginoon. Ngunit iba talaga kumilos ang Panginoon. Tandaan natin ang pagsunod kay Kristo ay isang paraan ng pagsamba at daan din ng upang mapalapit tayo sa Kanya. May handa ang ating sarili sa ating anumang iutos niya na sa gayoy umunlad tayo bilang isang Kristiyano. Sa ganitong pagkakataon, tanging ang Diyos ang lamang ating pinanghahawakan sa makamit natin ang tunay na kalayaan, kaligtasan sa mga panganib, kasaganahan sa buhay. Lagi nating isipin ang bagay na nakakamit na hindi natin inaasahan. Pagnilayan natin ang kahiwagaan ng Diyos at huwag kalimutang magpasalamat sa lahat ng kanyang biyayang natatanggap. Manalangin tayo, Panginoon. Maraming salamat sa lahat ng biyayang amin natatanggap sa araw-araw. Maliit man ito'y malaki, ito'y galing sa iyo, Panginoon. Tunay kang ang mapanghimala, Panginoon. Patnubayan po ako at ang aking buong pamilya. Sa anumang kapahamakan, ituro po sa amin ang tamang landas tungo sa magandang kinabukasan. Basbasan mo kami sa aming pang-araw-araw na buhay. Maraming salamat po, Panginoon namin. Amen.